Ano nga ba ang masasabi nito si Coach Chito Victorero dito sa mga balita na siya ay papalitan na? Alam natin na ever since nung mag-umpisa pa itong Governors Cup, tumalakas na yung ugong-ugong na dapat siya mapalitan dahil hintagal nang hindi nagcha-champion ng Magnolia. Nung natanggal sila at natalo ng Rain or Shine Elasto Painter sa semifinals, lalo lumakas yung sabihin na natin clamor ng mga fans ng Magnolia na palitan na itong si Victorero. Dahil nga ilang taon na hindi pa nakakaranas ulit ng kampyonato ang Hotshots. At dahil dito may mga nagsabi na ito na ang natatamang panahon. Pero base dito sa nakikita natin mukhang malabong palitan pa rin itong si Chito Victorero. May mga reports na lumalabas na itong si Jana Del Carder baka daw ilipat dito sa coaching staff ng Magnolia at eventually pumalit dito kay Victorero. Pero yan ay spekulasyon pa lamang. Ang sinabi ni Victorero dati nung ito'y na-interview na alam naman niya na may posibilidad na siya ay matanggal sa pwesto. Dahil lahat ng coaches sa PBA, maliban na lamang dito kay Team Cone, ay anytime ay pwedeng mapalitan yan. Walang security sa pagiging coach, hindi lang dito sa PBA. Maski na sa NBA, nakita naman ninyo kung paano magpalit ng mga coaches ang mga teams doon. At ganyan talaga ang sitwasyon dito sa liga natin. Kaya ngayon, hindi na nakapagtataka ayon dito kay Victorero kung lumabas man yung balita na siya ay papalitan na. At naiintindihan din ni Victorero na frustrated na yung mga fans ng Magnolia dahil matagal na silang hindi nagkakampiyon. Pero yan ang titignan natin ngayon kung magkakaroon ba ng mas magandang tsansa ang Magnolia ngayon na mag-champion, lalo na at masasabi natin na malaki yung tsansa dahil sa husay ng kanilang import na si Ricardo Ratliff. Pero kung yung future ng Magnolia pag-usapan natin, kahit sabihin natin alam ni Victorero na malaki yung tsansa na siya ay mapalitan, ang tanong, ito nga kaya ay mangyayari? Marami naniniwala na ito si Victorero ay medyo mahihirapan tanggalin dahil ang nag-appoint sa kanya ay si Al Francis Chua. Ganyan din ang sitwasyon sa San Miguel dahil si George Garnett ay inappoint din ni Chua. Pero tignan natin kung sakaling ito nga ay matuloy dahil syempre malaki ang pressure dito. Kahit na sabihin pa natin inappoint siya ni Chua, may pressure syempre dito sa Magnolia na mag-champion na. Kaya sa tingin ko, ang magiging isang sabihin nating senyales na baka mapalitan nito si Victorero ay kung lumipat nga dyan si Jana Del Cardel. Kung inyong maaalala, itong si Cardel ay 6 seasons naging coach ng Terra Firma Jeep pero pinalitan na. At ngayon, si Cardel, sa ngayon floating status siya dito sa SMC. Kung ito ay dadalhin dito sa San Miguel Corporation dito sa Magnolia, malamang nga mapalitan nito si Victorero. Tandaan natin yung nangyari dito kay Frankie Lim, yung coach ng NLEX Road Warriors. Nilagay doon sa coaching staff niya si Jong Wichiko. At pagkatapos ng ilang conference, pinalitan na siya ni Jong Wichiko bilang coach. So, hindi na tayo magtataka kung ganyan din ang mangyari dito sa Magnolia. Kung itong si Jana Del Cardera ilalagay dyan sa coaching staff nila, baka tuluyan na nga ito na maging coach ng Magnolia Chicken Templados. Ang balita baka bibigyan pa raw ng isa o dalawang conference si Victorero para maipakita kung anong kaya niyang gawin. Dahil dito sa Magnolia, baka gumawa pa ng ilang pang trades para talagang mapalakas yung lineup nila. Pero kung sakasakali na walang maging improvement, baka dito natin talaga makita na magkakaproblema itong Magnolia Chicken Templados at magkaroon ng mas matinding revamp dyan. Hindi lang namang ng mga players, kung hindi baka pati na yung coach ay mapalitan. Dahil gusto siguraduhin ng Magnolia na sila ay hindi na palaging magiging tinatawag na intro boys at sisiguraduhin na sila ay magcha-champion na. Kung kinakailangan palitan si Victorero, sa tingin ko ay gagawin na yan ng management para sa kanila.